Good day everyone, my name is Daniel Mark Basalo. For today's discussion, we would like to discuss about the curriculum to kindergarten, grade 1, grade 2, and grade 3. First, while teaching our students in kindergarten, we should start into simplest topics like knowing the sounds of letters, words, and etc. First, we have language arts, reading, writing, and speaking. So in kindergarten, as a future teacher, if makahandle ta sa kindergarten is we should start to teach our students recognize letter and sounds. Like what is the sounds of M, like something like that. And the basic side words is ang halimbawa, ako, ikaw, siya, tayo, dito, doon, bahay, araw, tubig, or mga gamit sa pangungusap ay mas maituturo natin sa mga bata kung paano gumamit ng mga pangungusap. Ako ay masaya, siya ay naglalaro. So, ang pangatlo is listening and speaking skills. So, listening speaking skills is example, pakikinig sa guro habang nagkukwento ng pagsagot sa mga tanong, pagpapakilala sa sarili, or magandang umaga, ako si Daniel Mark Basalo, mahilig akong magbasa. And drawing and writing simple words and sentence. Halimbawa, gumuhit ng araw at isulat sa ilalim ng araw ay araw. Ang pangatlong halimbawa naman dito is gumuhit ng pamilya at isulat, mahal ko ang aking pamilya. So sa ganoong mga bagay is mai-excite ang mga kindergarten students na gumawa ng mga pinapagawa ni teacher. So pang-apat, storytelling and comprehension through read aloud. So halimbawa, si teacher ay nagkwento ng si Pagong at si Matsin. So pag human niya og kwento sa story is mag-ask si teacher sa mga student niya kung sino ang mga tauhan sa kwento o ano ang mga aral ang mga natutunan nito. In kindergarten, we have mathematics. So in mathematics, we should teach our students kanang mga sayon lang sa nga pang math. For example, number recognition and counting to 20. So in kinder is dili siya dapat nga mo count sila into 1 to 100 because some students are not familiar with it. So, pangalawa, basic shape and patterns. So, in kindergarten is mas itudlo pa nato sa ilaha ang mga shapes and pattern. And simple addition and subtraction or using objects is halimbawa, pagdaragdag, may 3 mansanas si Ana. Binigyan siya ni Maria ng 2 pa na mansanas. Ilan na lahat ang mansanas ni Ana? Sagot, 3 plus 2 equals 5 na mansanas. Pagbawas, may 5 candy si Ben. Kinain niya ang 2. Ilan na lang ang natira? Sagot, 5 minus 2 equals 3 na candy. Understanding concept of more and less. Halimbawa, si Lito ay may 4 na saging. Si Mila ay may 2 saging. Sino ang may mas maraming saging? Si Lito. So, sino ang mas kaunting saging? Si Milya. So, sa ganyang mga paraan is matutunan ng mga estudyante ang mga simpleng matematika sa kanilang pang-araw-araw na pagkatuto. In kindergarten naman is they have a science. So, unlike sa uban, so ang ilang science is mas basic lang. So, first, we have exploring sense and the environment. So, exploring sense and the environment. So, for the example, paggamit ng 5 pandama sa pag-obserba. Nakikita ko ang makulay na bulaklak. Naaamoy ko ang mga bagong pagkain. Naririnig ko ang huni ng mga ibon. Nahawakan ko ang malamig na tubig. Lalasahan ko ang matamis na prutas. So, ganyan ang mga bagay na itinuturo sa mga kindergarten sa science. Pangalawa, weather and season. So, sa weather and season, ang halimbawa dito is maaraw, maulan, mahangin, tag-init at tag-ulan. Sa mga ganitong paraan is natutukoy ang ng mga bata kung ano ang ating mga weather ngayon or season. Pangatlo,
ang basic needs of plants and animals. So for example, mga halaman kailangan ng araw, tubig, at lupa para lumago. Halimbawa, halaman ni nanay ay dinidiligan araw-araw. Sa mga hayop naman, kailangan ng pagkain, tubig at tirahan upang mabuhay. Halimbawa, ang aso namin ay binibigyan ng pagkain at pinapaliguan. So sa ganitong mga bagay, sa paraan ng pagtuturo ng science sa kindergarten, ay mas ma-highlight nila at maunawaan kung saan ito or paano ito nagagawa ng isang bagay or nadi-describe nila ang mga hayop, kung ano ang kanilang kinakain, tinitirhan, at iba pa. In kindergarten, they have also social studies, understanding the self. In understanding the self, halimbawa, dito is pwede magpapakilala ang mga bata. Magandang umaga, ako si Antoinette Palyar, 5 taong gulang. Pagpapakita sa member ng pamilya. So si nanay ay nagluluto, si tatay naman ay nagtatrabaho, si kuya ay nag-aaral, at pwede tayong gumawa rin ng mga aktibidad or pwede tayong magpagawa ng gumuhit ng isang puno ng pamilya at ilagay ang mga pangalan ng bawat miyembro. So sa community helpers naman, ang guro ay nagtuturo. Ang pulis ay nagbabantay sa kapayapaan. Ang doktor ay nagpapagaling sa may sakit. Ang bumbero ay nagsasagip ng mga nasusunugan or gumawa ka rin ng aktibidad dito na tukuyin kung sino ang tagapaglingkod batay sa larawan. Pangatlo at ang panghuli, basic map and directions. Halimbawa dito is pagtuturo ng mga salita, kaliwa, kanan, harap at likod. Pumunta sa kaliwa ng mesa. Ang tindahan ay nasa harap ng bahay. Ang pagpapakilala sa simpleng mapa ng silid-aralan o paaralan. Ipakita ang saan, ang pintuan, mesa at bintana. So sa ganoong mga topiko is mabilis nilang makita kung ano ang mabilis nilang matutunan sa kanilang paligid. So, I hope may natutunan kayo sa ating discussion ngayon. So, yun lang po ang aking topiko at maraming salamat. Hi, good day everyone. I am Ivan Ray Rimando, and now we will be talking about, or I will be showing to you the contents or the subjects of A grade 1. And ang mga subject diri is nagatabang ni siya para masanay ang mga bata or makatuon og mga mabubuting asal or pagmamahal sa bayan. And mao ni siya ang mga subjects. Number 1, makabansa. Number 2, good manners and right conduct or GMRC. Number 3 is language. Number 4, mathematics. And number 5, reading and literacy. First is ang makabansa. Makabansa helps students develop love for the country, understand Filipino identity, and value culture, history, and national symbols. It encourages patriotism, respect, and unity among young learners. So, diri sa makabansa no is ang ginatudlo jud sa mga bata is kung unsaon nila ang pagmahalang ato ang bansa. And diri pod is matunan pod nila ang kahalagahan ng pagiging Pilipino, paggalang sa watawat, pagkakaisa at pagmamalaki sa ating kultura. And sa murang edad nila is ginatudluan jud sila kung paano maging isang makabayan. The second one no is ang GMRC or good manners and right conduct. Good manners and right conduct teaches children moral values, proper behavior, respect, kindness, honesty, and empathy. It aims to build good character and social responsibility among learners. So, there is a GMRC no, kablo naman jud ta kung unsa ang GMRC or good manners and right conduct. Kaning good manners and right conduct is gina-focus jud diriya ang batasan sa isa ka tao. So, kaning nga subject no is tungkol siya sa mabuting asal or tama na pag-uugali. And diri is ginatuluan jud ang mga bata kung unsaon pagrespeto sa mga magulang, mga teacher or mga kapwa nila tao. And diri
pahalagahan po nila ang mga kabaitan, katapatan at pagtinabangay. And sa madaling salita no, kani nga subject din no is gina-focus din nila ang batasan para ma-improve kay mga bata pabaya. And riyan at sa katulon no, ang language nga subject. Language helps students improve their ability to speak, listen, read, and write in both Filipino and English. It builds their communication skills, confidence, and expressing ideas. So, duriya sa language nga subject no is nagatuon ng bata kung unsaon pagstorya ng maayos or pagsasalita, pakikinig, pagbasa, at pagsulat. And diri apod nga subject is importante jud siya para may pahayag nila ang kanilang mga ideya o kanang masabtan pod sila sa mga kastorya nila. Ang ikaapat na subject no, ang mathematics. So, mathematics develops logical thinking, problem solving, and number skills. Students learn basic concepts such as counting, addition, subtraction, measurement, and shapes. So, diri sa math na subject no is nagatabang siya para mahasa ang mga pangutok sa mga bata about ng mga numbers. And diri pod is magtuon na pod sila nga mag-ihap, mag-add, or mag-subtract. And kunahon na sila kung saan nila pag-solve ang mga problems. And kanipong math na subject no is dili lang po ni siya tungkol sa numbers kundi para po ni mo improve ang mga bata sa pag-desisyon or pag-analyze nila sa usa ka problema. And ang pinakalas ka subject which is ang reading and literacy. Reading and literacy focuses on helping students recognize letters and sounds, read simple words and sentences, and understand short stories. It strengthens comprehension and vocabulary. So, diri sa reading and literacy nga subject no is nakafocus na siya sa pagbabasa. Diri is makatuon ang mga bata kung paano bumasa or sabto nila ang mga simple nga mga stories. And kani nga subject no is importante din siya kay diri among god mag-base ang uban subjects kung kabalo ba sila mo basa or dali ra ba sila makaatuon. And overall anino ang grade 1 nga mga subjects is naka-aim jud siya sa development sa mind, heart o character sa mga Filipino grade 1 learner. And para mas masabtan pa jud no atong isa-isahon ang mga subjects with simple explanation. So sa makabansa no is love for country and culture. Sa kuan naman sa good manners and right conduct is good values and character. Sa language, communication and expression. Sa mathematics is logical thinking and problem solving. And sa reading and literacy is reading, comprehension, and vocabulary. And that will be all unta namoy nakatunan or nasabtan sa akwang report. And good day sa inyong tanan. Good day everyone, my name is Mara F. Aligata and my topic is all about grade 2. In grade 2, we have 5 subjects which is Filipino, English, Mathematics, Good Manners and Right Conduct or GMRC, and Makabansa. So sa grade 2 sa Filipino, na sila'y pagbasa, simpleng kwento, tula, dialogo, meron ding pag-unawa sa binasa, pagsasalita, pagpapahayag ng ideya, pagsulat ng pangungusap, pangalan, panghalip, pandiwa, panguri, bokabularyo, kasing kahulugan, kasalungat, at meron ding tula, bugtong at kwento. Next is English. So sa English, now tayo reading simple stories, reading comprehension, listening and speaking, writing simple sentences, vocabulary, nouns, verbs, adjectives, singular and plural nouns, simple present tense, using describing words, basic punctuation like period, question mark, and capital letters. Next is mathematics. So mathematics na ay numbers and place value
value, comparing and ordering numbers, addition and subtraction, problem solving, time, hour, minute, money, identifying coin bills, measurement, length, mass, width, shapes and space, nawi patterns, naipoy, simple data graphs. And now let's proceed to GMRC. So the question is, unsa di ay ang GMRC? So ang GMRC is a good manners and right conduct. So in GMRC or good manners and right conduct, we have good manners, respect for self and others, honesty, obedience, responsibility, helping others, politeness, like paggamit ng po at opo, cleanliness and orderliness, caring for environment, kindness, and sharing. Okay, let's proceed to the last one, which is makabansa. So sa makabansa, natin national symbols like mga flag, anthem, heroes. We have Philippine map and regions like mga basic, traditions and cultural practices, community helpers, family and school rules, patriotism, and love of country, respect for diversity, caring for community, rights and responsibilities, and the last one is we have festival and local culture. All of those subjects we learned the importance of lesson from Filipino, English, Mathematics, GMRC, and makabansa. Filipino and English help the children write and express themselves better, and Mathematics train them to solve problems using numbers, and GMRC taught that in children that the choices, and also the makabansa help to understand the country and to learn to love and care for it. All of those subjects help the children to grow not only the knowledge but also their character. Good day everyone, my name is Mariel F. Villacarlos and I will be able to discuss to you the grade 3 subjects, which is the language arts, reading, writing, speaking, and mathematics. So for the language arts, reading, writing, and speaking, grade 3, reading longer texts with understanding, writing structured paragraphs and stories, grammars, sentence structures and punctuation, vocabulary development and use of dictionaries, and oral communication and listening comprehension. Meanings, sa grade 3 daw, ang mga student or mga estudyante is nagakaton sa pagbasa sa mga taas o mas komplikado nga mga teksto. Itunan sila ang saan pagsabot sa main ideas or sa mga detalye sa storya or sa teksto. Sa pagsulat, sa pagpractice sila sa paghimong klaro gusto nga paragraphs o simple or simple nga mga stories gamit ang grammar o punctuation. Ipadala usab ang ilang vocabulary o gitudluan sila sa paggamit sa diksyonaryo. Ang speaking o listening skills gihapon gina-develop pinaagi sa storytelling, group discussion o presentation. So sa mathematics naman, grade 3 is multiplication and division facts, understanding fraction basic, and place value to tens, thousand, measurement area, perimeter, and introduction to simple geometry. Meaning, ang mga students nagpalig-on sa multiplication ug division facts ug nagakat-on sa pagsolba og mga basic problems gamit kini. Gituunan usab or gitudluan usab sa basic fraction ug usaon paggamit ani sa atoang life. Gina-expand ang understanding sa numbers pinaagi sa place value hangtod sa 10,000s. Then, nagkaton sab sila sa measure sa area o perimeter o gi-introduce sa basic geometry sama sa forma, linya o mga angles. So, mao lang to ang ako ang parts. Salamat sa pagpaminaw.
So good day everyone. So this is the continuation of the topic of Miss Mariel Villa Carlos. So let's continue. So second is the science in grade 3. In grade 3 science student study life cycles, simple machine or earth resources. So when we say life cycles, it's a plants and animals growth changes. So for example, is like di ba ang butterfly is naa siya cycle which is into like kato gani mura siya kanang then batod ay kining and basta ato kanang wa siya ulo din mahimo din siya butterfly din basta inaana life cycle ba nang mas nato sa unang bata pa. Then simple machines, so tools that make work easier like levers or tools. So mga machino, pag may tag machine is like kanang mga makina na dili kuan yun gyapon tag machine is kanang tools gyapon siya like martilyo, kutsilyo, mga inana. Machine gyapon a simple machine. So the third is the earth resources, natural resources, and to take care of environment. So kanino is hantod elementary hantod mag ano lang kita mag senior high na agni siya ang mga I think sa last na pa topic sa science is grade 11 which is title is earth and life science. So grabe yung gyapon no hantod kan matun-an gid gyapon mag-start ka sa grade 3 of science sa earth mag-study ka sa earth ana hantod karon naag gyapon ni existing gyapon siya nga topic. So second is the social studies in grade 3. In grade 3 social studies, students learn about history. So when you say history no is kanang mga past na to, mga tradition nga kanang naandan sa atong mga kanunuan, mga early American history of the history of their own country. Then government, basic rules and law that help people live together. So pag wala tayo government no is gubot gid atong dapat ay gid naagi mag-manage sa usa ka community or like para sa to sa bansa ana dapat existing gid ang government. So naagi pa na siya sa social studies which is I don't know sa hikasi na siya or sa elementary karon or aral pa na ana. Then geography, so learning about continents and countries around the world. So mga continents no like natin 7 continents, so ano ko memorize mga inaana. Abot ni siya gapon sa mapa. Like nagyapon tay mapa hantod ka kung nag-social studies ka na balaan gyapon ni mo karon. Nag-start din siya sa grade 3 nga topic. So mao ra to ang kuan. Thank you.